Ate, kailan ka ulit magpapadala? May gusto ako na iPhone, ate. Gusto ko sana bumili ng ganun. Napabuntong hininga na lamang ako sa narinig. Roxanne, may cellphone ka pa, hindi ba? Hindi naman yun sira. Ate, ang ganda ng bago kasi, ate. Alam ko na marami kang ipon dyan. Sige na please, para may bago na akong phone, tas itong luma, ibibigay ko kay mama. Napahilot na lamang ako sa aking batok at napapikit na lamang. Titingnan ko, Roxanne. Ani ko at saka napatingala. Titingnan ko. Yay! Thank you, ate! Hindi ako sumagot at ibinaba na ang tawag. Riza, what are you still doing? Clean the kitchen now! Naitago ko sa likod ko ang cellphone ko nang marinig ko ang sigaw ng aking amo. Napalunok ako at agad-agad kumilos para hindi pa mas lalong mapapagalitan. Malapit na ang uwi ko at wala pa akong masyadong ipon dahil palaging nanghihingi ang pamilya ko. Sakto lang naman ang padala ko pero minsan kahit hindi pa panahon ng pagpapadala, tumatawag sila sa akin upang manghingi at napipilitan akong kuhanan ang ipon ko. Ni minsan ay hindi nila ako kinumusta at tinanong kung okay lang ba ako. Sa tuwing tatawag sila, panghihingi agad ng pera ang unang ibubungad nila. Akala siguro ng pamilya ko ay maganda ang buhay ko rito sa ibang bansa. Akala nila maganda ang buhay ko dahil malaki ang sahod. Pero hindi. Ang totoo ay gusto ko nang umuwi at huwag nang bumalik. Pero hindi pwede dahil kung uuwi ako, ano naman ang gagawin ko sa bansa namin? Hirap ngang makapaghanap ng trabaho doon. Napagdesisyonan ko na mag-abroad noon dahil naghiwalay kami ng boyfriend ko dahil ayaw sa akin ng pamilya niya. Maraming taon na ang nakalipas, ngunit hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang sakit. Lalo na sa ibinalita ng aking kaibigan sa Pilipinas. Ikakasal na si Andrew, Riza. Sambit sa akin ni Irish nang siya ay tumawag. Tumigil ang mundo ko sa narinig. Nasa kwarto na ako ngayon at gusto kong umiyak. Ganun ba? Yun lang ang nasabi ko. Hindi ka talaga uuwi dito para pigilan siya? Hindi makapaniwalang tanong ni Irish sa akin. Alam mo, feel ko nga ay papakasalan lang ni Andrew ang babae kasi dahil gusto yun ng mama niya. Sayang kayo, no? Simula high school hanggang college ay magkasintahan kayo. Tapos napunta lang sa wala. Pinalis ko agad ang luha sa aking mata nang tumulo ito. May magagawa pa ba ako, Irish? 2 taon na ang nakalipas. Wala nang pag-asa para magkabalikan kami. Wala na rin kaming kontak eh. Kung hindi nga tayo magkaibigan, baka wala na akong balita kay Andrew. Kailan ba kasi ang uwi mo? Miss na kita. Kinagat ko ang ibabang labi ko bago sumagot. Sa susunod na buwan na ang uwi ko. Sa susunod na buwan din ang kasal ni Andrew. Tamang-tama. Pwede mo pang pigilan. Mas lalo lamang kumirot ang puso ko. Magiging masaya ba ako kung pipigilan ko ang kasal, Irish? Hindi sumagot si Irish kaya mapait na napangiti na lamang ako at saka ibinaba na ang tawag. Si Andrew ay ang boyfriend ko simula high school hanggang college. Naghiwalay lang kami dahil ayaw ng pamilya niya sa akin. Gusto akong itana ni Andrew noon, ngunit hindi ako pumayag dahil may responsibilidad ako bilang pinakapanganay sa pamilya. Kaya pagkatapos naming maghiwalay ay nag-abroad agad ako. Ngayong ikakasal na pala siya, siguro mahal na niya ang babaeng gusto ng magulang niya kasi humantong na sa kasal. Sa huling pagkakataon, pinunasan ko ang luha ko at humiling ako sa langit na sana hindi na itututulo pa sa parehong lalaki. 1 buwan ang nakalipas at ngayon nasa airport na ako dito sa Pilipinas. Napangiti ako dahil sa wakas ay nakauwi na ako.
Gusto ko rin makita kahit papaano ang prutas ng paghihirap ko. Riza? Nanlaki ang mata ko at lumapad ang ngiti ko nang makita ko si Irish. Oo, siya ang sumundo sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko muna inisip iyon at sinalubong ng yakap si Irish. Irish! Nang humiwalay siya sa yakap ay pinasadahan niya ako ng tingin. Mas lalo kang gumanda! Tili niya. Grabe! Ano ba ang pinakain sa'yo sa Dubai? Natawa ako. Hindi naman ako lumalabas. Umirap siya sa akin at tinulungan niya ako sa mga bagahe ko. Asus! Nakita ko kaya mga pictures mo. Naku! Nang nakalabas na kami sa airport ay pumara kami ng taxi at sumakay. Sa loob ay nagpatuloy kami sa pag-uusap. By the way, bakit pala hindi sumama sina Mama at Roxanne sa'yo? Tanong ko. Gusto ko pa naman silang makita agad. Natahimik si Irish kaya binalingan ko siya. At alam mo, Irish, excited na ako makita ang bahay. Base sa picture na sinend ng aking kapatid, malapit nang matapos. Ako na lang ang magtatapos. May naipundar naman akong pera. Riza, natigilan ako sa pagsasalita nang mapansin ko na lumungkot ang mukha ni Irish. Irish, ayos ka lang? Tiningnan niya ako. Huwag ka sanang magalit sa akin. Pero sa amin ka muna tutuloy. Kumunot ang noo ko. Ha? Bakit? Napalunok siya. Kasi huminga siya ng malalim. Hindi pa napagawa ang bahay ninyo, Riza. Parang ayaw ko nang huminga sa narinig. Ano ang ibig mong sabihin? Awkward ako na tumawa. Malapit na matapos ang bahay namin. Nasa picture na sinend ni Roxanne. Hinawakan ni Irish ang kamay ko. Ramdam ko ang panlalamig ng kamay niya. Totoo ang sinabi ko, Riza. Tumango-tango siya. Hindi pa napagawa ang bahay ninyo. Saan napunta ang pera kung ganun? Napahawak ako sa ulo ko. Sabi ni Mama mismo na malapit nang matapos. Naubos sa sugal, Riza. Inubos sa sugal ng mama mo. Tapos may karelasyon pa siya na lasinggero. Nalaglag ang pangako sa narinig. Para akong tinusok-tusok ng paulit-ulit. Hindi ako makapaniwala. Irish, pasensya na at hindi ko nasabi sa'yo. Alam mo, ayaw kong makialam sa pamilya ninyo. Pero alam ko kung gaano ka naghirap sa ibang bansa. Wala ka pang mauuwian na bahay. Tsaka na tayo mag-usap, Irish. Pagpigil ko sa kanya at tsaka pilit na ngumiti. Hindi naman siguro ako lolokohin ni Mama ng ganito. Nag-iwas ako ng tingin at sinabihan pa ang driver ng taxi na bilisan. Sa amin ka na lang umuwi kapag nakita mo na, Riza. Napakagat na lamang ako sa aking labi at biglang kinabahan. Matagal nang wala si Papa at hindi ko naman pinagbawalan si Mama na magmahal ng iba. Ang akin lang, hindi ko matanggap-tanggap itong narinig ko mula kay Irish. Parang imposible naman yata na wala pang bahay na nabuo. Buwan-buwan akong nagpapadala sa loob ng 2 taon. Tiwalang-tiwala ako dahil may pictures. Kinuyom ko ang kamao ko at pinilit ang sarili na magtiwala kay Mama kesa sa sinabi ng kaibigan ko. Ngunit pagdating ko doon, ay gumuho ang mundo ko. Wala akong nakita na bahay. Kung ano ang inalisan ko noon, ay ganun pa rin ngayon. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero napaluhod na lamang ako at hindi makapaniwala sa nakita. Riza! Iyak ni Irish at sinubukan akong patayuin. Umiling ako at napatingin sa kanya.
Hindi. Hindi ito totoo, Irish. Paanong? Tiningnan ko ang kapitbahay ng bahay namin at natigilan ako nang makita ko ang bagong bahay na hindi pa tapos. Baka yan ang bagong tayo. Riza, sa kapitbahay niyo yan. Namilog ang mata ko at tuluyang bumuhos ang luha sa aking mata. Imposible. Halos hindi na ako makahinga. Paano nangyari to? Hindi ko alam. Kausapin mo ang mama mo. Umiling ako. Hindi ko alam, Irish. Baka makapagsabi lang ako ng masama. Ate? Napalingon ako at nakita ko si Roxanne sa may pintuan ng maliit namin na bahay. Hindi saya ang nakita ko sa kanyang mga mata kundi takot. Bakit? Mama! Nandito si ate! Sabi ni Roxanne. At ilang saglit ay lumabas si mama. Namilog din ang mata niyang makita ako. Gaya ng aking kapatid, nakita ko rin ang takot sa kanyang mata. Wala ba kayong sasabihin sa akin? Tanong ko at pinunasan ko ang luha sa aking mata. Ma, patawarin mo ko, anak. Niloko mo ko, Nay. Paano mo nagawa sa akin to? Alam mo ba kung gaano ako naghirap sa ibang bansa tapos wala man lang akong makikita ngayon, nakauwi na ako? Ate, huwag mo namang pagalitan si mama at ikaw. Tinuro ko ang aking kapatid. Ni hindi mo man lang sinabi sa akin. Binigay ko ang lahat ng gusto mo, Roxanne. Tapos hindi mo man lang sinabi na may ganito pala? Ano? Magsasaya ba ako kasi wala akong nakita na bahay? Walang sumagot sa kanilang dalawa kaya mas lalo lang akong naiyak. Pinagkaisahan niyo ko. Kayo ang iniisip ko habang naghihirap ako sa ibang bansa. Tapos kayo, hindi niyo iniisip ang nararamdaman ko? Pamilya ko ba kayo? Halos hindi na ako makahinga dahil sa pag-iyak ko. Hindi ako makapaniwala. Parang binagsakan ako ng langit. Anak! Pinunasan ko ang luha ko at tumayo na. Sana hindi na lang pala ako umuwi. Mukhang hindi naman kayo masaya na umuwi ako. Tiningnan ko sila bago ako lumabas ng bahay. Tinakpan ko ang bibig ko upang pigilan ang sarili na humagulgol. Hindi napagawa ni Mama ang bahay na gusto ko dahil nalulung siya sa sugal. At sa tuwing nagpapadala ako, halos isugal niya iyon. Para siyang walang anak na abroad dahil ang mga kinakain nila ni Roxanne ay galing sa utang. Parang gusto ko na lang magpakamatay. Parang napunta lang sa wala ang lahat ng paghihirap ko. Riza, agad akong sinalubong ng yakap ni Irish nang lumabas ako at hindi na talaga mapipigilan ang hagulgol ko. Umiyak ako habang yakap siya. Naghihirap ako sa ibang bansa. Tapos ganito madadatnan ko. Pasensya na. Sinadya ko na huwag sabihin sa kanila ang pag-uwi mo dahil gusto kong malaman mo mismo. Nagpatuloy lang ako sa pag-iyak. Hindi ko rin nasabi sa kapatid ko ang pag-uwi ko dahil sa tuwing tatawag ako ay cannot be reached. Kaya kay Irish ko na lang sinabi at sinabi ko pa sa kanya na pakisabi na lang kay Mama at Roxanne. Sa amin ka muna tumuloy, Riza. Ani Irish sa gitna ng yakap. Kumalas ako sa yakap at saka umiling sa kanya. Huwag na, Irish.
Kaya ko ang sarili ko. Kinuha ko ang maleta ko at saka naglakad na palayo sa bahay. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya at sinundan niya ako. Sa amin ka na lang. Umiling ako at tumingin sa kanya. Hanap muna ako ng matutuluyan, Irish. Huwag mo na akong alalahanin. Kukontakin naman kita kapag nakakita na ako. Sa ngayon, kailangan ko munang mapag-isa. Natulala siya sa sinabi ko at kita ko talaga sa kanyang mga mata na nasasaktan siya para sa akin. Si Irish nga talaga ang tangi at tunay ko na kaibigan. Ninitian ko na siya at mag-isang naglakad palayo habang hila-hila ang aking maleta. Kapag gusto mo ng kausap, tawagan mo lang ako, Riza. O kung gusto mong matulog sa bahay. Pahabol na sabi ni Irish sa akin na mas lalong nagpabuhos sa luha ko. Tumango ako na hindi lumingon sa kanya at saka binilisan na ang paglalakad. Ayaw ko munang makita sina Mama at Roxanne. Parang sila pa mismo ang sumira sa pangarap ko na magkabahay. Kumain muna ako sa isang fast food restaurant na mugto ang mata. Nag-sunglasses ako upang hindi makita ng iba na mugto ang mata ko. Habang kumakain, nag-text si Irish sa akin. Irish, nakahanap ka na ba ng matutuluyan? Nag-reply agad ako. Kumakain pa ako sa labas. Text kita kapag nakahanap na ako tapos punta ka ha. Sikip na sikip pa rin ang dibdib ko ngunit sinubukan ko pa rin magpakatatag. Alam ko pagsubok lang ito ngunit alam ko rin na magsisimula na naman ako sa zero. Pagkatapos kong kumain sa fast food chain ay naghanap ako ng mauupahan. Kailangan dahil 1 month ang stay ko rito bago ako babalik. Ngunit gumabi na lamang at wala akong mahanap. Kung meron man ay bawat oras ang babayaran. Masakit na ang paa ko kakalakad at gabi na. Idagdag ko pa ang maleta na dala ko na simula kanina ay hawak-hawak ko pa rin. Nang mapagod ay umupo ako sa waiting shed at inilabas ko ang cellphone ko. Tatawagan ko si Irish at sasabihin ko sa kanya na sa kanila muna ako dahil wala akong nahanap ngayong araw. Sa gitna ng aking pagdadayal, nakita ko sa gilid ng mata ko ang isang lalaki na naglalakad. Naka-hoodie ito. Hindi ko na lang ito pinansin at tinawagan na lamang si Irish. Ngunit ilang ulit akong nagdial ay hindi pa rin sumasagot si Irish. Siguro busy, kaya nang akma akong magtitipa ng text ay biglang may nagsalita. Miss, nag-angat ako ng tingin at nanlaki ang mata ko nang makita kong nakatutok na sa akin ang kutsilyo. Ang nagtutok sa akin ay ang lalaki na naka-hoodie kanina. Anong? Hold up to, miss. At kung sisigaw ka, sasaksakin kita. Namutla ako at nanlamig dahil sa banta ng lalaki. Akin na yung cellphone mo. Utos ng lalaki habang nakatutok pa rin sa akin ang kutsilyo. Nanginginig na binigay ko sa kanya ang cellphone ko. Walang tao kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na hold upin ako. Napasingap ako nang kinuha niya rin ang maleta ko. Huwag yan! Huwag kang magsalita, sabi! Sigaw niya at nadaplisan ang pisngi ko ng kutsilyo. Nakita ko ang pagbilog ng mata niya at agad binuhat ang maleta ko. Dumating ang isang motorsiklo at sumakay siya doon. Mahapdi ang pisngi ko ngunit hindi ko muna ito iniisip. Ang iniisip ko ay ang gamit ko na tinangay. Nandoon pa naman lahat. Ang pera ko. Tumayo ako at nang humarurot na ang motorsiklo ay dali-dali akong tumayo at tumakbo para masundan sila. Ngunit hindi pa man ako nakalayo ay may isang busina na nakotse ang nagpatigil sa akin at huli na ang lahat. Bago pa man ako makalingon ay nabangga na ako ng kotse. Parang lumabas saglit ang kaluluwa ko dahil sa pangyayari at pagulong-gulong pa ako sa daan. Nang huminto, umikot ang mundo ko at naghahabol ako ng aking hininga hanggang sa dumilim ang mundo ko.
Nagising ako sa isang kwarto na hindi pamilyar sa akin at may dextrose na sa aking kamay. Inilipat ko ang tingin ko sa gilid ko at nadatnan ko ang isang ginang nakakalagay pa lamang ng prutas sa may basket. Nang makita niya akong gising, ay namilog ang mata niya at agad lumabas ng kwarto. Kumunot ang noo ko at napatingin sa aking sarili. Naka-hospital gown ako, ngunit para akong wala sa ospital dahil sa ganda ng kwarto. Bukod sa maganda ay maginaw din. Nasaan ako? Yun agad ang tanong ko sa aking isipan at napatingin sa may pinto nang bumukas ito at iniluwa ang ginang at ang isang lalaki. Unang kita ko ay mistiso ang lalaki base sa kamay na nakita ko, ngunit nang inilapit ko ang tingin sa mukha ay halos manigas ako sa aking kinahihigaan at namilog ang mata ko sa gulat. Ang lalaki na nasa harapan ko ngayon ay walang iba kundi ang lalaki na tanging minahal ko. Ibang-iba na siya ngayon. Mas gumwapo siya pero mas lumamig ang aura niya. Coincidence ba ito? Talagang siya pa ang nagpa-ospital sa akin? Nag-iwas ako ng tingin at kinuyom ko ang kamao ko na nasa gilid ko lang. "Manang, lumabas muna kayo saglit," narinig kong sabi niya. "Sige po, sir." Napapikit ako saglit nang marinig ko ang pagsara ng pinto. Halos pigilan ko ang sarili ko na huminga. Wala sa isip ko na makita ko siya ulit. Wala. Nagmulat ako at bumuga ng hangin. "Gising ka na pala," unang sabi niya sa akin at kita ko sa gilid ng mata ko ang pagtitig niya sa akin. "Ano ang pakiramdam mo?" Gusto kong magsalita ngunit walang lumabas sa bibig ko. Para akong natuyuan ng laway. "Riza." Nanindig ang balahibo ko nang banggitin niya ang pangalan ko. Nilakasan ko ang loob ko. Binalingan ko siya. "Pwede na ba akong umuwi?" Tanong ko at agad bumangon mula sa pagkahiga. Pinilit ko ang sarili ko na bumangon kahit masakit pa ang katawan ko. Nakatingin lang siya sa akin. Para niya akong tinitimbang. Ngunit hindi ko kailangan ng paninimbang niya. Kailangan kong makaalis dito dahil hindi naman ako dapat nandito. Kailangan kong i-report sa pulis ang pang-hold up sa akin. Sigurado naman ako na may CCTV ang lugar na iyon. "Hindi ka pa pwede makakauwi. Hindi ka pa maayos." "Oh, what the F?" Marahas siyang lumapit sa akin nang hinablot ko ang dextrose mula sa kamay ko, kaya agad-agad siyang rumisponde at hinawakan ng mahigpit ang kamay ko. Agad niyang tinawag ang isang nurse at nagpatulong. Para akong namanhid. "Kailangan ko nang umalis," sabi ko sa gitna ng pag-assist sa akin ng nurse. Nasa gilid lang siya. "Hindi ka pa maayos, Riza." "Wala akong pakialam." Nanginig ang boses ko. "Kailangan maibalik sa akin ang maleta ko." Bumuga siya ng hangin at saka madilim na akong tiningnan. "Munti ka nang mapahamak, Riza. Tapos yung maleta pa ang iniisip mo." Naibaba ko ang tingin ko at gamit ang isang kamay, pinalis ko ang luha na tumulo sa aking mata. Oo, yun na lang ang meron ako ngayon." Mahina kong sabi at kinagat ang ibabang labi upang hindi makagawa ng ingay. "Sige, tutulungan kitang hanapin ang nag-hold up sa'yo. But for now, dito ka muna. Magpapagaling." Napatingin ako sa kanya. "Magaling naman ako." "You think so?" Umigting ang panga niya. "Alam mo bang muntik na kitang mapatay? Kakayanin ko yun. Ngayon pa kita nakita ulit tapos paano kung hindi ka nagising?" Ano bang sinasabi mo?" Tanong ko dahil nalito talaga ako sa kanya. Hindi niya ako sinagot at nag-walk out na lamang. Bumuntong hininga ako at napatingin sa nurse na ngayon ay malisyosa nang nakatingin sa akin. Hinintay ko ang araw na totoong magaling na ako para makaalis ako sa lugar na ito. Nalaman ko na lang na wala pala ako sa ospital. Nasa private house pala ako ni Andrew
at gusto kong umalis bago pa man may makakita sa akin na iba, lalo na ang kanyang mama. "Eat your food," ani Andrew sa akin nang pumasok siya sa kwarto. "Kailan ako aalis?" tanong ko agad. Natigilan siya sa paglapit at tiningnan ako. "Hindi ka aalis." Nalaglag ang pangako sa sinabi niya. "Ano?" Lumapit siya sa malaking kurtina at hinawi ito. Napapikit ako nang masinagan ako ng araw. "Hindi ka aalis. Dito ka lang." Mariin niyang sambit at nang nagmulat ako ay nakatingin na siya sa may bintana. Hindi ko makita ang dahilan kung bakit niya ako pinanatili dito. Ikakasal na siya, hindi ba? Alam ko na may kasalanan siya pero hindi ko naman siya ipapakulong dahil nasagasaan niya ako. Kasalanan ko naman. "Bakit?" tanong ko. "Takot ka ba na ipapakulong kita?" Nagulat ako nang bigla siyang natawa, ngunit hindi yun tawa na tawa talaga. Para itong sarkastiko. Nilingon niya ako. "Ganon ba talaga ang nasa isip mo?" "Kung ganon, ano?" Lakas loob ko na tanong. Ilang araw na akong nandito at hindi ako komportable na makasama siya, lalo na ngayong alam ko na ikakasal na siya. Humarap siya sa akin. "Ano ba sa tingin mo, Riza?" Hindi ako sumagot at diniin ko ang tingin ko sa kanya. "Ngayong nandito ka na sa poder ko, hindi ka na aalis." Hindi ako makapaniwalang tiningnan siya. "Baliw ka ba? Ikakasal ka na!" Hindi siya nagsalita. Lumapit siya sa akin na siyang ikinabilis ng tibok ng puso ko. "At ibibigay mo lang ako?" Hinawakan niya ang kamay ko. "Hindi mo na ba ako mahal? 2 taon kitang hinintay." Umawang ang labi ko sa sinabi niya. "At fixed marriage ang mangyayari, Riz. Tulad ng dati, ayaw ko pa rin. Ikaw pa rin, Riz." "Pero mali pa rin itong ginagawa mo." "Saan ang mali dito? Wala kaming relasyon ng babaeng yun. Sa gitna ng paghihintay ko sa'yo ay bigla yun itinulak ni Mama sa akin. You know, I don't have a choice that time dahil wala pa akong maipagmalaki." Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin sa kanya. "Mahal pa rin kita, Riza," aniya. "At kung papayag ka, magpapakasal tayo ng sekreto." "Andrew!" Tumaas ang boses ko at napatayo. Nabitiwan niya ang kamay ko. "Ano ba? Nababaliw ka na ba? Marami pa akong problemang kinakaharap ngayon, Andrew. Please, pauwiin mo na ako." "Hindi mo na ba ako mahal? Kaya mo bang maikasal ako sa iba?" Natahimik ako. Lumapit muli siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. "Please, ipaglaban mo naman ako," aniya at saka nakita ko ang pamumula ng mata niya. "Riza." Hindi ako sumagot. Marami pa akong problema at ayaw ko pang dagdagan pa. Bakit ako papayag kung alam ko na magugulo din ang lahat? Kung papayag ako sa gusto niya, malalaman din ng mama niya at magkagulo. Ayaw ko rin namang makasira ng pamilya. At kahit sobrang malas ko na, ayaw ko nang dagdagan pa. Pero sadyang marupok talaga nitong puso ko. Hindi ko talaga siya matanggihan. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip ko at pumayag ako. At dahil pumayag ako, hinayaan niya akong makalabas. "Bumalik ka, Riza," aniya at hinalikan niya ako sa pisngi. "I trust you, Riza." Tumango ako. "Oo, bibisitahin ko lang ang kaibigan ko, pati na rin ang pamilya ko. Bumalik ka dito pagkatapos and wait for me. May family dinner kasi sa amin at kailangan ako doon. After this, we will plan about our wedding, Riza." Napalunok ako at napatingin muli sa kanya. "Sigurado ka ba na pakakasalan mo ko?" Hinaplos niya ang pisngi ko. "Oo,
para wala nang magawa ang pamilya ko at mapipilitan silang tanggapin ka. Hindi ko alam kung sasaya ba ako sa sinabi niya o hindi. Pero isang beses ko lang nakausap ang mama niya at natakot talaga ako noon. At sa totoo lang, ayaw ko na siyang makaharap ulit. Nagpunta ako diretso kina Irish at kinuwento ko sa kanya ang lahat. Umiyak siya dahil sa nangyari sa akin, ngunit nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa amin ni Andrew, bigla na lang tumuyo ang luha niya at napalitan ng pagkagulat. OMG! Talaga? Hindi makapaniwalang sabi ni Irish sa akin at niyakap niya ako ng paulit-ulit. Kaya pala hindi na kita makontak. Marami sana akong sasabihin sa'yo. Akala ko ay hindi na ulit kita makikita. Natawa ako. Paano mo naman nasabi yan? Grabe, gusto kitang makitang maging masaya ka, Riza. At kung totoo nga ang sinabi mo na pakakasalan ka ni Andrew, pumayag ka na. Saksi ako sa pagmamahalan ninyo at alam ko na totoo yun. Bumuntong hininga ako at pinakiramdaman ang puso ko. Oo, alam ko yun, Irish. Ramdam ko rin na mahal ko pa rin siya. Ngunit marami pa akong kinakaharap na problema. Pero pumayag ka pa rin naman. Tinaasan niya ako ng kilay. Kung ayaw mo talaga, hindi ka sana pumayag. Namula ang mukha ko sa sinabi niya. Marami pa akong kinwento sa kanya at puro asar ang ginagawa niya sa akin. Uy, akala ko pa naman ay madidiligan ka na. Sus! Yang si Andrew, nagtitimpi lang yan eh. Pero kung lalandiin mo, bibigayan at aararuhin ka talaga. At sa sobrang sipag umararo, magbubunga pa. Namula ako lalo at kahit mabulaklakin ang kanyang salita, gets na gets ko yun. Irish, nakakainis ka. Asus! Inirapan niya ako. 26 ka na, be open-minded. At normal na yung jugjug sa magjowa, no? Nagulat nga ako nung berhen ka pa eh. Sa postura ng lalaking yun, magaling talaga yun umararo. Lalo na't maugat ang mga braso. Niliitan ko ng mata si Irish. Paano mo nalaman yan? Mahina niyang itinulak ang balikat ko. Kinuwento mo kaya sa akin noong malasing ka. Nag-away kayo ni Andrew noon at nagpunta ka sa akin. Sinabi mo na maugat kamay ni Andrew at malaki ang kanya kahit wala pang nangyayari sa inyo. Tinakpan ko ang bibig niya para tumigil siya sa pagsasalita. Pulang-pula na kasi ako. Tama na sa pagkukwento. Saway ko. Humalakak siya at saka nag-iba na lang kami ng topic. Pagkatapos naming mag-usap ay umalis na ako para magtungo muli sa bahay. Ngunit pagpunta ko doon, nanlumo ako nang makitang wala ng laman ang bahay. Nakauwi ka na pala? Tanong ng kapitbahay namin na si Aling Marta. At hindi mo alam kung nasaan sila. Nako, bakante na yung bahay ninyo. Umalis na ang mama mo at ang kapatid mo. Narinig ko kay Marlin na sumama daw kay Ulan, boyfriend ng mama mo. Naibagsak ko ang aking balikat at sinubukan kong tawagan si Roxanne, ngunit cannot be reached. Napasapo na lamang ako sa aking noo at sinisi ang sarili. Kung hindi sana ako naunahan ng galit at inis, hindi sana nangyari ito. Umuwi ako sa bahay ni Andrew na luhaan. Naabutan ko siyang pabalik-balik sa paglalakad sa may sala at nang makita ako ay agad siyang lumapit sa akin. Bakit ang tagal mo? Natigilan siya nang makita niya akong luhaan. Namutla siya. What happened? Hindi ko siya sinagot at niyakap ko siya. Doon ako umiyak at sinabi ko sa kanya ang lahat. Hinayaan lang niya akong umiyak sa piling niya. Don't worry. Hinalikan niya ang noo ko at saka ako niyakap. Nakaupo na kami ngayon sa sofa. We will find your sister and mom. I promise you that. Tumango ako at napapikit na lamang.
Nanatili lang ako sa bahay ni Andrew habang si Andrew ay inaasikaso ang kanyang trabaho. Nanunood lang ako ng TV at kung wala na talagang magagawa ay tumutulong sa mga katulong. Sa tuwing uuwi si Andrew, nilulutuan ko siya ng paborito niyang pagkain. Ganon ang ginawa ko kasi hindi ako lumalabas ng bahay niya nang hindi niya nalalaman. Mukha kang pagod sa trabaho mo, komento ko nang makauwi siya. Ngumuso siya at niyakap ako sa bewang. Mukha ba? Paano ba mawala ang pagod na to? Tiningnan ko siya. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Kumalas siya sa yakap at saka tiningnan ako. Patingin nga ng kaliwang kamay mo. Aniya, kumunot ang noo ko sa kanya at natawa. Bakit? Ngumisi siya. Hilutin ko lang. Napairap ako at saka inilapit sa kanya ang kaliwang kamay ko. Ako dapat ang gumagawa noon kasi pagod ka sa trabaho. Napasinghap ako nang bigla niyang halikan ang likod ng kamay ko at ilang saglit lang ay may nakita na akong singsing na kumikinang sa kamay niya. Andrew? Nanigas ako at natulala saglit nang walang sabing isinuot niya sa daliri ko ang singsing na yon. Sakto nga, aniya at tiningnan ako. Engage na tayo, Riza. Sa susunod, kasal na talaga. At ipinakita niya rin sa akin ang singsing sa daliri niya na katulad ng suot ko. Napangiti ako at nagtagal ang tingin sa singsing na nasa daliri ko. Ang ganda at tingin kong mamahalin. Alam mo ba kung ano ang susunod sa engage? Tanong niya na nagpaangat sa akin ang tingin. Kasal? Umiling siya at hinapit ako sa bewang. Siyempre, kiss. At siniil niya ako ng halik sa labi na siyang sinuklian ko rin. Dumating ang ilang mga araw ay mas naging busy si Andrew na siyang naintindihan ko. Minsan umuwi siya ng 12:00 sa hating gabi na pagod. Diretso tulog talaga siya at maaga din siya kinabukasan. Pero ngayong gabi, umaasa ako na darating siya ng maaga dahil birthday ko ngayon. Naghanda ako ng simple at tinext ko siya na naghihintay ako. Ngayon na may kumatok, sigurado ako na siya na yon. Inayos ko ang aking sarili at excited na naglakad patungo sa pinto. Ngunit nang mabuksan ko ito, napawi ang ngiti ko at napaatras. Umabante ang mama ni Andrew, si Ma'am Andrea, at nakita ko ang pag-angat ng sulok ng kanyang labi nang makita ako. Well, nandito ka lang pala nagtatago. Aniya at umiling-iling. Napalunok ako at hindi alam ang gagawin. Pumasok siya sa loob at inilibot ang tingin sa buong lugar. Hindi ko akalain na may ganitong bahay pala si Andrew. Kung hindi ko lang siya pinasundan, ay hindi ko malalaman na dito niya pala tinatago ang dukha na katulad mo. Nagtagis ang bagang niya. Ma'am, nagmamahalan po kami ni Andrew. Katulad ng sinabi ko noon, ayaw ko sa isang katulad mo. Hindi ba at malinaw na ang usapan natin 2 years ago, iha? Aniya at tinaasan ako ng kilay. Iwan mo si Andrew. Tinapangan ko ang loob ko kahit nangangatog na ang tuhod ko. Bakit ako ang pinagsasabihan mo palagi, ma'am? Pwede namang si Andrew ang pagsasabihan mo. Kilala ko ang anak ko. At alam ko kung gaano katigas ang ulo niya. Kaya ikaw ang nilapitan ko dahil alam ko kahit papaano ay maiintindihan mo rin ako. Dahil ba sa dukha ako kaya ayaw mo po sa akin? Tanong ko sa kanya. Wala naman po akong ginawang masama sa iyo, ma'am. At hindi ko po hut-hutan ng pera si Andrew kung yan ang inaalala mo. Ayaw ko sa mga dukha na kagaya mo. Aniya. At ina ako ni Andrew. Alam ko ang mas nakakabuti sa kanya. Kaya umalis ka kung ayaw mo magalit ako at pwersahan kitang paalisin dito. Mahal ko si Andrew. Lakas loob kong sabi na ikinagulat niya. At wala kang magagawa doon, ma'am.
Hindi mo na ako mapipilit sa gusto mo. Hindi mo na kami mapaghiwalay. Ah, ganun. Tumawa siya. Kinuha niya ang envelope na hawak ng kanyang kasama at inilabas roon ang makapal na pera. Hindi siya nagdalawang isip at isinampal niya iyon sa akin. Napaupo ako sa sahig dahil sa ginawa niyang pagsampal at kasabay nito ang pagkahulog ng mga perang isinampal niya sa akin. Napahawak ako sa aking pisngi at gulat na napatingin sa kanya. Ngumisi siya. Sa dami ng perang isinampal ko, baka natauhan ka na sa kahibangan mo. Ang mga mayayaman ay para sa mga mayayaman lang. At ikaw, para ka lang sa mga kauri mo. Ano bang ginawa mo sa anak ko? Siguro ginayuma mo ang anak ko. Hindi ako sumagot ngunit kumuyom ang kamao ko. May kinuha siya muli na envelope at inilapag niya ito sa harapan ko. Kunin mo ang pera na ito at lumayo ka, Riza. Hindi makakauwi ang anak ko ngayon dahil may date sila ni Princess. Ang babaeng gusto ko para sa kanya. At iniwan niya akong nakabulagta sa sahig na nagkalat ang maraming pera. Kumirot ang puso ko at naawa sa sarili. Sinulyapan ko ang pagkaing ginawa ko at mapait na napangiti. Hindi na kasi ito makakain dahil hindi naman pala uuwi si Andrew. Napagdesisyonan ko na lang na ligpitin ito at umalis sa private house ni Andrew. Napagdesisyonan ko na i-celebrate ang birthday ko kay Irish. Siya lang naman ang meron ako. Naku iha, nag-overtime si Irish sa trabaho niya, sabi ni Aling Beba ang nanay ni Irish. Tatawagan ko para alam niya na, huwag na po Aling Beba. Agad ko na pagpigil sa kanya at ngumiti. Huwag na po, babalik na lang siguro ako bukas o makalawa. Maraming salamat po. Kinagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang pag-iyak ko. Ayaw ko na umiyak dahil napapagod na ako. At saka birthday ko ngayon kaya dapat masaya ako. Sinubukan kong tawagan ang aking kapatid na si Roxanne. Ilang beses nag-ring ang phone bago sumagot. Hello? Nangilid ang luha sa aking mga mata nang marinig ko ang boses ni Roxanne. Roxanne? Narinig ko ang kanyang pagsinghap. Ate? Napangiti ako kahit tumutulo na ang luha ko. Kumusta na kayo? Matagal bago nakasagot si Roxanne. Okay po kami, ate. Tumango ako. Kumain na kayo? Katatapos pa lang po namin kumain, ate. Tumango ako at saka pinunasan ang luha sa aking mata. Ate? Napaayos ako ng upo nang magsalita muli si Roxanne. Bakit? Sorry po, ate. Iyak niya sa kabilang linya na ikinakirot ng puso ko. Sorry po talaga. Pasensya at iniwan namin ang bahay. Nahihiya na po kami sa iyo, ate. Inis lang ako at nagalit dahil hindi ko nakita ang pinangarap ko na bahay. Pero napapikit ako. Pamilya ko pa rin kayo, ate. Iyak niya sa kabilang linya. Sorry po talaga. Maayos lang ba kayo dyan? Tanong ko. Opo, ate. Nasa kabilang bayan lang po kami. May trabaho po si mama at nag-iipon po siya. Umawang ang labi ko. Hinintay ko na batiin ako ng kapatid ko ng happy birthday, pero natapos na lamang ang aming tawagan ay hindi pa rin niya ako binati ng happy birthday. At yun ay ang pinakamasakit. Hindi nila naalala ang birthday ko. Umaga na nang bumalik ako sa private house ni Andrew at nakita ko siya sa sala na nakapikit na ang mata habang nakaupo. Nakasandal pa ang ulo niya sa sandalan. Nang inimulat niya ang mata ay agad siyang tumayo nang makita ako. Riz, kumusta?
Masaya ba ang date niyo ni Princess? Sarkastiko kong tanong. Kumunot ang noo niya. Ano ang ibig mong sabihin? Wala. Matabang kong sabi at didiretso na sana sa kwarto nang hawakan niya ang braso ko kaya napatingin muli ako sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit kilala mo si Princess? Sunod-sunod na tanong niya. Umiling ako sa kanya at hinablot ang kamay ko palayo sa kanya. Wala naman. Anong wala? Ako dapat ang magalit sa iyo dahil pinaghintay mo ko ng todo. Akala ko ba ay mag-celebrate tayo ng birthday mo? Tingnan mo ang bulaklak na dala ko. Tinuro niya ang bouquet ng rosas na nasa lamesa. Umawang ang labi ko sa nakita. Malapit na yan malanta dahil wala ang may birthday. Napakurap-kurap ako. Umalis ako dahil akala ko ay hindi ka makakauwi. Hinawakan niya ang balikat ko na siyang ikinagulat ko. Nagpunta ba si Mama dito? Tanong niya at nakita ko na ang pag-alab ng kanyang mata. Nandito ba siya? Ano ang ginawa niya sa'yo? Tell me. Wala, Drew. Bakit namamagay ang pisngi mo? Tanong niya. Andrew, kinuha niya muli ang kamay ko. Hindi ko tanggap itong ginawa ni Mama sa'yo. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. I did everything para lang manatili ang kumpanyang papalubog na. At ito ang isusukli niya sa akin? Ramdam ko na ang galit niya dahil humigpit ang pagkahawak niya sa akin. Andrew, huminahon ka. Let's go. Hinila niya ako palabas. Andrew, saan tayo pupunta? Gulat na tanong ko. Pupuntahan natin si Mama. And I will tell her na tumigil na. Hindi ko pakakasalan ang babaeng gusto niya. Umawang ang labi ko at gusto kong umatras pero nahila na niya ako palabas. Kinabahan ako sa gagawin niya dahil sigurado ako na gulo ito. Andrew, hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Ani ko habang nagda-drive siya. No, Riza. Ayoko nang mawala ka ulit sa buhay ko. At ngayon, ipaglalaban na kita sa lahat. Hindi ako papayag na mawala ka na naman sa akin dahil lang sa ayaw nila sa'yo. If she really loves me, then she has to love you too. Hindi ko maiwasan ang mapangiti dahil sa kanyang sinabi. Nagbago na talaga si Andrew at ito ang patunay. Naging palaban na siya. Although may stubbornness pa rin sa kanya. Nakarating kami sa bahay ng kanyang mga magulang at hinila agad niya ako papasok. Nakita ko pa ang gulat sa mata ng mga katulong nang makita kami at agad pinigilan sa pagpasok. Sir Andrew, may bisita po si Ma'am, sabi ng maid. Sino? Tanong ni Andrew at humigpit lalo ang kanyang pagkahawak sa kamay ko. Si Ma'am Princess po. Natigilan ako at gusto ko mang alisin ang kamay ko mula kay Andrew, ngunit hindi ko magawa dahil mahigpit talaga ang pagkahawak niya sa akin. Then that's good, para isa-isa na. Nagulat ako sa sinabi ni Andrew at halos madapa ako dahil sa biglang paghila niya sa akin papasok sa loob. Sinubukan kaming pigilan ng babae, ngunit hindi na niya nagawa dahil tuluyan na kaming nakapasok. At ang unang bumungad sa amin ay ang nagtatawanan na si Ma'am Andrea at ang magandang babae na tingin ko ay si Princess. Natigilan lang sila sa pagtawa nang makita nila kami. Mula sa malaking ngiti ni Ma'am Andrea ay napawi ito. Si Princess naman ay nagtatakang napatingin sa amin at nang makita niya na hawak ni Andrew ang kamay ko ay napatingin siya kay Ma'am Andrea. Tita, who is she? She's nothing, iha. Kasambahay lang yan ni Andrew. Stop with this nonsense, ma. Ani Andrew na ikinatigil ng kanyang mama. I am not marrying Princess. Umawang ang labi ni Ma'am Andrea at napatingin kay Princess na nagbabana ng tingin. Binaba ni Ma'am Andrea ang kanyang tasa at saka tumayo. Galit na ang mukha niya ngayon. Dinala mo pa talaga ang babaeng yan dito? For what? Tanong ni Ma'am Andrea sabay tingin sa akin.
Wala kayong respeto sa bisita ko. Yeah, because you also didn't respect my decision, Ma. Ani Andrew. I am not marrying Princess, whether you like it or not. Natawa si Ma'am Andrea. At sino ang pakakasalan mo? Ang babaeng to? Tinuro niya ako. Ano ba ang maibibigay niya sa iyo, anak? Wala. Hindi siya makakatulong sa atin. Hindi ako magpapakasal para lang may tutulong sa kumpanya, Ma. Sambit ni Andrew sa kanyang mama. Magpapakasal ako dahil mahal ko at mahal niya ako. Bumilis ang tibok ng puso ko at napatingin kay Andrew na determinado na ang mukha habang nakatingin sa inis na si Ma'am Andrea. Are you willing to abandon me? Your mother? Just for her? Hindi makapaniwalang tanong ni Ma'am Andrea. This is not you, anak. This is me, Ma. I am growing. At hindi pagsunod sa kagustuhan mo ay hindi ibig sabihin na inabandon na kita. Marriage is a serious matter. And I know that Princess also know that. Napaangat ng tingin si Princess sa amin at napatingin siya kay Andrew. Kita ko na napalunok siya nang tingnan siya ni Ma'am Andrea. Lumapit si Ma'am Andrea sa kanya. Princess, I am sorry about this, Iha. Huwag mo na lang pakinggan ang anak ko. Natigil sa pagsasalita si Ma'am Andrea nang ibinaba ni Princess ang kanyang tasa at saka tumayo. Tumingin siya sa amin bago kay Ma'am Andrea. Tita, I think your son is right. Marriage is a serious thing at hindi mo dapat siya pinipigilan sa desisyon niya sa buhay kung hindi naman ito nakakasama sa kanya. Ani Princess na nagpagulat ng husto kay Ma'am Andrea. What? Napakurap-kurap si Ma'am Andrea at hinawakan niya ang kamay ni Princess. What are you talking about, Iha? Bumuntong hininga si Princess at tiningnan kami. Nagulat ako nang umiti siya sa amin. Look how in love they are, tita. Look how your son hold the girl's hand. Parang natatakot siyang pakawalan ito. Umiling na hinarap muli ni Princess si Ma'am Andrea. At ayaw kong pilitin ang sarili ko kay Andrew. But Iha, your son can save alone the company. He doesn't need my help because even my dad saw how the company grows since Andrew stepped up. Yun ang sinabi ni Princess bago siya naglakad patungo sa amin. Napalunok ako. Ngumiti siya sa amin. Stay in love. At elegante niya kaming nilagpasan. Naiwan naman kaming tahimik at si Ma'am Andrea ay natulala talaga. Hinarap ako ni Andrew at niyakap ako. Andrew, naiipit ako. I love you so much. Bulong niya at ibinaon niya ang mukha niya sa balikat ko. Nagtagumpay si Andrew. Hindi na muli kami ginambala ng mommy ni Andrew at tinanggap na lang na kami talaga ang para sa isa't isa. Nang umabot ang 1 buwan, hindi na ako bumalik sa trabaho ko sa Dubai at nanatili na lamang dito sa Pinas kasama ang aking mahal. Ilang buwan matapos mangyari iyon ay nagpakasal kami. At kahit hindi pa kami masyado bati ni na mama, ay imbitado sila sa kasal. Kahit si Ma'am Andrea nga na ayaw sa akin ay dumalo rin. Pagkatapos ng kasal ay lumuwas kami sa kabilang bayan para mag-honeymoon. Ang sabi ni Andrew ay pupunta raw kami ng ibang bansa, ngunit sa ngayon ay dito daw kami sa kabilang bayan dahil may sorpresa siya sa akin. May panyo na nakatakip sa mga mata ko ngayon habang nakahawak ako sa kamay ni Andrew. Ngayon ay isosorpresa niya ako at excited ako sa ipapakita niya. Malayo pa ba? Tanong ko. Malapit na, mahal. Malambing niyang aniya habang ginigiya ako sa paglalakad sa kung saan. Nanindig ang balahibo ko dahil sa lamig ng hangin. Hindi ko alam kung nasaan kami dahil noong nasa sasakyan pa lang ako ay nakatakip na ang mata ko ng panyo. Nang huminto sa paglalakad si Andrew ay tumigil din ako.
Nandito na tayo, ani Andrew at naramdaman ko na nagtungo siya sa likuran ko. Ready ka na ba? Tanong niya at nakahawak na siya sa panyo. Tumango ako at napangiti. Oo, ready na ako, mahal. Ipikit mo ang iyong mga mata, mahal. Sinunod ko ang kanyang sinabi. Pumikit ako at naghintay na tanggalin ang panyo na nakatakip sa mata ko. Nang natanggal na niya ang panyo ay unti-unti akong dumilat. At sa pagdilat ko, napatakip ako sa aking bibig sa aking nakita. Surprise! Ani Andrew at saka siya lumapit sa harapan ko. Mahal? Natulala ako habang tumutulo na ang luha sa aking mata. Hindi mo ba nagustuhan ang regalo ko sa'yo? Tuloy-tuloy ang pag-agos ng aking luha at napatingin ako kay Andrew na ngayon ay namutla na. Ang kanyang regalo ay walang iba kundi bahay. Ang ganda ng bahay! Tumango si Andrew at niyakap niya ako. Regalo ko yan para sa'yo. Pwedeng dyan tumira ang mama mo at ang kapatid mo, mahal. Pinunasan ko ang luha ko at tiningnan siya. Alam mo ba, pangarap kong magkaroon ng magandang bahay. Kaya todo kayod ako sa ibang bansa noon dahil gusto kong magkaroon ng magandang bahay. Magkaroon ng magandang matitirhan ng aking mama at kapatid. Napasinghot ako. At ikaw ang tumupad sa pangarap ko. Kasi mahal na mahal, hindi ko na siya pinatapos at tumingkayad ako upang mahalikan ko siya sa labi. Nakita ko ang pagbilog ng kanyang mata sa aking ginawa pero wala akong pakialam. Inilagay ko sa balikat niya ang kamay ko pagkatapos ko siyang mahalikan. Maraming salamat. Napatingin muli ako sa bahay. Ang ganda. Ang ganda. Thank you. Hinapit ni Andrew ang bewang ko at nginitian ako. Pasok na tayo sa loob. Tumango ako at sabay kaming pumasok. Hindi kami tumira sa bahay dahil sina Mama at Roxanne ang tumira sa regalo ni Andrew sa akin. At matapos ang ilang buwan, napatawad ko na rin si Mama at nakita ko rin naman ang pagbabago niya. Napagdesisyon na namin ni Andrew na manirahan sa malayo, sa bago naming bahay at sa magiging bagong bahay namin kasabay ng pagkakaroon ng mga anak. Ano ang magandang aral ang natutunan nyo sa ating kwento ngayon? Mag-comment lang kayo sa baba at asahan yung ito'y aking babasahin at pupusuan. Maraming salamat.